Hi, ito nga pala yung video response ko doon sa Facebook content creator or Trinitarian na content creator na si Tete Lestay. So makikita mo yung kanyang video sa internet or sa Facebook kung saan pinaliwanag niya yung Trinity. So ayon kay Tete Lestay, yung Trinity daw, wala ito sa Bible, pero tinuturo ito ng Bible. So, di ba, doon pa lang magulo na. So, confusing na. So, yung word po na Trinity, ayon kay Tete Lestay, ito po ay triunity, na ibig sabihin, tatlong person sa Diyos or three persons to God, sabi niya. So, ito pong katuruan nito ay hindi po inaayunan ng Biblia. Ito po ay unbiblical at yung word po na Trinity, yes, ito po ay non-biblical term or unbiblical term. So, kapag sinabi nating Trinity, yan po ay tumutukoy sa tatlong persona sa iisang Diyos. Ang tanong, yan ba ay inaayunan ng Biblia? Of course, hindi po. Bakit? Sapagkat sa Biblia, sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." So doon pa lang makikita na natin na ang Diyos ay hindi po tumutukoy sa tatlong persona. Dahil ang Diyos na tinutukoy po sa Biblia o tinuturo sa Biblia ay iisa lang po. So kung may magsasabi na ang Diyos ay meron po siyang tatlong persona, lalabas na kinokontra po niya yung Biblia. So ito pa yung sabi ng Facebook creator na Facebook content creator na sa Tete Lestay, na kapag sinabi daw three person or three person in to God, ito daw po ay tatlong individual, pero yan lahat sila ay Diyos. So tapos sasabihin niya, isa lang ang Diyos. So di ba nakakalito? Sabi niya. So siya mismo umamin na nakakalito yung kanyang sinasabi. Bakit? Dahil hindi siya nagme-make sense sa Bible. Hindi siya nag-harmonize sa Biblia na ang Diyos ay iisa lang. Bakit? Kasi siya mismo nalilito no, sa kanyang paliwanag. So tingnan natin, tatlong individual. Parang ako halimbawa, may kasama akong dalawa dito sa tabi ko. So tatlo kaming individual. Ang essence namin, pare-parehas kaming tao, no? So isa lang yung essence namin, tao, pero tatlong individual kami. No? So tatlong tao kami. Isa lang yung essence, tao. Pero kung sa quantity, tatlong tao kami. Kasi tatlong individual kami. So, lalabas yung explanation ni Tete Lestay, lalabas tatlong Diyos. No? Kahit na i-deny niya, pero sa explanation niya, ganun. Bakit? Ginamit niyang analogy. Tatlong individual. No? Yung ibig sabihin ng tatlong persona. So, ako, kung may dalawang kasama ko dito na dalawang individual, tatlong individual kami, isa lang yung essence namin, human, pero sa quantity, tatlong tao pa rin kami. So, ganun din naman sa Diyos. Kahit sabihin mo na tatlong individual sila, no? At isa lang essence nila, which is God. Pag binilang mo sila, yung quantity nila, lalabas tatlo. Diba? Ngayon, tingnan naman natin yung word na Elohim. Ang salitang Elohim, ito po yung Hebrew word ng salitang God or Diyos. No? So, ito pong Elohim, ito po ay nasa plural form. At ang singular form po nito ay Eloah. So, kaya ito tinatawag na plural sapagkat meron pong suffix na im sa dulo. Parang katulad po sa English na boy, ang plural niya ay boys. Ang girls, sa plural niya ay girls. So ito yung ginagamit ng mga Trinitarian na argument to prove that God has plurality of persons o meron pong tatlong persona sa Diyos. So ang tanong, tama kaya yung gantong pagkakaunawa? So himay-himayin po natin mga kapatid. So kung ang salita pong Elohim ay nagpapatunay na meron pong tatlong persona sa iisang Diyos, bakit ang mga Hudyo ay monoteismo? At hindi po sila naniniwala na meron pong tatlong persona ang Diyos. Kung ini-indicate ng plural form ng Elohim sa Book of Genesis is plurality of persons,
So, ibig sabihin ba, plurality din si Moises? Bakit? Kasi yung word na Elohim ay ginamit din sa kanya sa Exodus chapter 7 verse 1 na nung sinabi ng Diyos kay Moises, gagawin kitang paraon. Ang Hebrew word na ginamit din dyan na Diyos ay Elohim. So, ibig sabihin ba, meron ding plurality of person si Moises? So, yan po yung sa mga butas po ng argument ng Trinitarian na hindi naman talaga nangangahulugang plurality of persons yung Elohim. No, ayon sa Lexham Bible Dictionary, ito po ay magnitude of dignity. Or sa mga Bible scholars, plurality of majesty. Hindi po plurality of persons. Dahil ayon sa Bible, there is only one God. Hindi po marami, kundi iisa lang. Kaya nga naging monotheism o kaya nga ang paniniwala ng mga Hudyo, ng mga Israelites is monotheism. Meaning there's only one God. Hindi po sila naniniwala sa tinatawag na plurality of persons. Ayon naman sa Dictionary of Biblical Languages, ang word po na Elohim, hindi po ito nag-i-indicate ng plurality of persons, but to emphasize His supremacy over all powers. Meaning, kapag sinabi pong God or Elohim sa Hebrew, ito po ay nangangulugang His power over all powers. So kapag sinabi pong Elohim, His power over all powers. Yan po ang ibig sabihin ng Elohim ayon sa Dictionary of Biblical Languages. Since ini-insist ng mga Trinitarian na ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona or God has plurality of persons, so let's compare it to the scriptures. Kung ito ba ay magtutugma at mag-harmonize sa sinasabi ng banal na kasulatan. For example, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, ang sabi doon, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kung ang Diyos ay meron siyang 3 person, dapat gagamitin doon are. 'Di ba? Pero ang ginamit doon is. No? Tumutukoy sa singular. No? Is a singular linking verb. Bakit? Kasi ang tinutukoy doon, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kung ang Diyos ay meron siyang 3 person or may plurality of person, edi sana ang sinabi are. Hear, O Israel, the Lord our God is our one Lord. So ang Diyos ay hindi po tatlong persona. No? Tignan naman natin sa verse 5, ang sabi doon, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might, and with all thy strength. No? Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Diba? Kung ang Diyos ay meron siyang plurality of person, kung hahatiin natin siya, no, sa iba't ibang mga persona, meron siyang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, kailan mo ibibigay yung buong pagsamba mo? Diba? Kailan mo bibigay yung buong pagmamahal mo? Kailan mo bibigay yung buong lakas mo? Diba? Parang sa mag-asawa. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng higit pa sa isa. Hindi mo pwedeng sabihin na sa asawa mo na mahal kita, binibigay ko sa yung buong puso ko, buong lakas ko, buong time ko, pero meron kang iba. Dahil kapag meron kang asawa at meron ka pang iba, laging mahati yung time mo. Laging mahati yung lakas mo. Laging mahati yung puso mo. Yung attention mo mahati. Bakit? Kasi meron ka pang iba na kinikilala liban sa asawa mo. Same din sa Diyos. Kung meron kang kinikilala na ibang Diyos, bukod sa Diyos na sinasabi ng Biblia, hindi mo maibibigay yung buong pagmamahal. Kaya ito po ay tumutugma or nagiging consistent doon sa verse 4. Bakit? Kasi ang sabi doon, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Hindi mo maibibigay ang buong pagmamahal, ang buong pag-ibig, ang buong atensyon, ang buong lakas, buong kaluluwa kung siya
ay hahatiin mo pa sa tatlong persona. So tignan pa natin ibang mga verse sa Biblia. For example, dito sa Isaiah chapter 44 verse 6, ang sabi dito, "Thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last, and beside me, there is no God." So, sinearch ko to sa Hebrew Concordance. Tinignan ko. At natagpuan ko, na-discover ko na yung word na ginamit din dito, na God, is Elohim. Plural form, but singular verb. No? Yung Elohim po, ito po ay plural in form, but followed by singular verb. Ang sabi ng mga Bible scholars, kapag ang Elohim ay ginagamit in the context of God, o ang tinutukoy yung God of Israel, it is always referring to the singular or God na iisa. No? Kapag ginagamit naman ito sa mga false God, doon lamang siya nagiging plural na literal. So sabi dito, "Hear O Israel, the Lord our God is one Lord." Sa Isaiah 44 verse 6, "Thus saith the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Beside me, there is no God." Kung ang Diyos ay tatlong persona, binubuo siya ng tatlong persona, di sana sasabihin niya, "We are the first and we are the last. Beside us, there is no God." O diba, hindi magiging consistent. Hindi siya magtutugma doon sa description ng Trinity na 3 person ang Elohim. Bakit? Kasi ang sabi diyan, "I am the first." Kapag sinabi bang I am, tatlo yun. Diba? Pag sinabi bang I am the first, tatlo ba yun? At ang sabi dito, "Beside me, there is no God." Bukod sa akin ay walang ibang Diyos. So kung ang Diyos ay tatlong persona, di sana sasabihin niya, "Beside us, there is no God." Kung merong tatlong persona, magiging consistent ito sa sinasabi ng Biblia. At maraming pang mga verse sa Biblia, sa chapter 43 verse 10, sa chapter 46 verse 8, sabi doon, "Is there a God beside me? Yet there's no other. I know not any." Sa Malaki chapter 2 verse 10, "There is one God and Father of all," na siyang nag-create sa atin. There's one God and Father, one Father who created us. No? Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, but to us there is but one God, the Father. Sabi doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang sabi doon, "There is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." James chapter 2 verse 19, ang sabi doon, "Thou believest that there is one God, thou doest well, the devil also believe and tremble." Yung demonyo nga nanginginig. Diba? Yung diablo nga nanginginig. Dahil alam niya na isa lang ang Diyos sa langit. Singular, hindi po siya tatlong persona. At nanginginig pa. Gaano pa kaya tayong mga tao, diba? How about Genesis chapter 1 verse 26? Sa Genesis chapter 1 verse 26, mababasa po natin doon, sinabi ng Panginoon, "Let us make man in our image." So, sinabi doon mga kapatid na "let us make man in our image." Ito po yung nagiging argument o ginagamit ng mga Trinitarians to prove na ang Diyos ay may kasama na ibang persona doon sa creation. Which is, isa po itong malaking misunderstanding or confusion sapagkat sa verse 27, binigyang linaw ng Panginoon na siya lang ang mag-isa nag-create. Ang sabi sa verse 27, "And God created man in His own image. He created them male and female." So sabi ng Biblia, nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi doon, He created them. He, male and female. So ang ating pong Panginoon, nang siya po ay lumikha, wala po siyang ibang persona o wala po siyang ibang Diyos na kausap o kasama sa paglikha. Hindi po niya kailangan ng katulong sa pag-create. Dahil sabi ng Isaiah chapter 44 verse 24, sabi po doon, "I by myself
stretched forth heaven alone. Sabi ng Biblia, I created heaven by myself. So kapag sinabing by myself, hindi niya kinakailangan ng ibang persona, hindi niya kinakailangan ng ibang Diyos para makapaglikha. Dahil ang sabi doon, I stretch forth heaven alone. Mag-isa lang siya. So kapag sinabing mag-isa, ibig ba sabihin may kasama? Hindi po, mga kapatid. So, ano ibig sabihin ng Genesis chapter 1 verse 26 para malinawan po ang ating pong mga kaibigan na Trinitarian? Sa Genesis chapter 1 verse 26, meron po iba't ibang perspective to ayon kay David K. Bernard at sa iba't ibang mga scholars. Majority of biblical scholars, they agree na ito po ay nagtutugma sa tinatawag na plurality of majesty, kung saan ang Diyos mag-isa siyang nagsasalita, but nagsasalita siya in a plural sense, no? So ito po ay tinatawag na plurality of majesty, which is ito po ay ginagamit ng mga nasa monarchy, mga reyna at hari. Sa Old Testament, gumagamit sila ng plural pronoun na sila lang naman yung nagsasalita, no? So yan yung isang perspective doon. So meron namang perspective na ang kausap niya ay mga anghel, pero hindi naman talaga ang tinutukoy niya doon na mga anghel yung pinagkuhaan ng image ng tao, sapagkat sabi ng Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo, He is the image of God. Christ is the visible He is the visible expression and He is the visible manifestation of God. He is the image of God, si Jesus Christ. So hindi tayo create sa imahe ng angel, kundi po sa imahe ni Kristo ng kanyang pong pagkatao. So hindi po siya kumakausap dito ng maramihang persona o maramihang Diyos. So nung nagsasalita ang Diyos, ito yung perspective ko. Nung nagsasalita ang Diyos, nandoon yung mga angels. At bilang Diyos, nagsasalita siya, He included them, no, sa kanya pong ginagawa. Para bang halimbawa ang isang tao o isang cook, isang chef, nagluluto siya at alam niyang may mga nanonood sa kanya. Meron siyang mga audience, nagsasalita siya. Siya lang mag-isang nagluluto, pero sinasabi niya, let's see kung anong magagawa natin ngayon. Diba? Let's see kung ano yung pwede kong magawa. O ganito gagawin ko. O ganito gagawin natin ngayon. Diba? Sa sinasabi ng mga cook, o susunod, ilalagay natin yung kamote, ilalagay natin yung suka. Pero siya lang naman yung gumagawa nun. Sasabihin ng cook, lalagyan ko ng bechin, lalagyan natin ng bechin, o kaya lalagyan natin ng suka, lalagyan natin ng toyo. Gumagamit siya ng plural pronoun, pero mag-isa lang siyang gumagawa. Gumagamit siya ng plural pronoun kasi meron siyang mga audience. Para bang sinasabi niyang magkakasama tayong gumagawa dito. Although siya lang ang mag-isang gumagawa. So ganun po yung perspective, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na meron pong katulong ang Diyos sa paglikha, no? Wala po siyang katulong sa paglikha. Dahil sabi ng Isaiah chapter 44 verse 24, mag-isa lang po siyang lumikha. At ang image, mga kapatid, ng ating pong Diyos ay walang iba kundi si Kristo, no? So sa Genesis 1:26, ito po ay na-reconcile sa verse 27. Kung gusto po ninyo na malinawan sa verse 26, kung may kasama ba ang Diyos sa paglikha, ang sagot po ay nasa kasunod lang na verse, no? Hahakbang lang kayo ng isang verse sa verse 27, and God created man in His own image. Isa lang po ang creator, mga kapatid. At ang katunayan niya sa Genesis chapter 1 verse 1, nasabi doon, and God created heavens and earth. Yung created doon in Hebrew, bara. Ito po ay singular, meaning mag-isa lang po ang lumikha, mga kapatid. Ayun po. How about Father, Son, and Holy Ghost? Ang mga yan ba ay sumusuporta sa Trinity? So yan yung pag-uusapan natin next na video po natin, sapagkat masyado na po
masyado na pong mahaba ito pong video natin, at doon sa susunod po natin na video, tatalakayin po natin yung Father, Son, and Holy Ghost ba? Tumutukoy ba to sa Trinity? O ito ba ay 3 person? So magandang talakayin po natin yan. So hanggang dito na lang, paalam.